So, please watch this video. Have your own journey, have your own life, have your own dream. You know, and the greatest crime in this world is for you to become an average. God created us on His own image and likeness. We're extraordinary. If you really love what you want, you need to fight for it. You need to work hard for it. Naalala ko pa yung dating nagsisimula pa lang ako. Isang bata, nangarap na darating ang araw, magkakaroon din ng pagbabago sa buhay niya. Sarap mangarap, pero darating din ang time, magkakaroon ka rin ng realization. Madali ba pagdadaanan mo? Siyempre hindi. Wala naman pinapalakpakan na madali. Lahat ng pinaka-importante sa mundong ito, pinaghihirapan at marami ka talagang sakripisyong kailangan gawin para makuha mo. If I have to go, please don't tell me when. Need a little more time. I hope you understand. Like a guardian, you're watching over me through the depths of my own despair. I look up to the sky and I find my peace. I know you'll be there. So grabe, napakaliwagan ng mundo, napakabilis. As long as nasasabihin mo, I deserve this kind of life, ibibigay at ibibigay talaga sa'yo. Sa lahat ng makakapanood ng video ito, huwag niyo pong hayaan na ibang tao ang gumawa ng script ng buhay mo. Kaya ka nandito sa mundong ito, kaya ka may sariling fingerprint kasi it is a reminder na meron kang sariling kwento. Ako po si Joseph Lim. Nagsimula sa industriya ng network marketing at age of 20. Walang alam, walang koneksyon, pero kinaya. Lahat ng nangyayari sa akin, napangarap ko na, na-visualize ko na to noon pa. Kaya kung ang pangarap mo talagang hahawakan mo at hindi mo i-give up, isang araw gigising ka, mangyayari sa'yo. 100%. Sino mag-aakala ng isang Bicolano makikilala sa larangan ng networking industry, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo? I'm very, very excited na pagdating ng oras. Yung kwento nyo naman ang binobroadcast nyo sa iba't ibang palog ng mundo para sabihin walang masamang mangarap. Kasi malay mo, isang araw, yung pangarap mo, pagising mo,
yun na pala yung katotohanan. Yes, everyone, let's all stand and let's all welcome our Chief Strategy Officer, Mentor, Joseph Lim! Yun. Iupo kayo. Okay. Hindi pala, pag gagamitin din yung mga kasulat, no? Pero okay lang. Sige, anyway, sino po yung first time po akong nakita? Pwede pong, ayun. Sino po yung mga nagkaroon ng sibuyas yung mata? Okay. Hindi kasi, ako po mismo even habang pinapanood ko siya, especially nung first time, sobrang po talagang nakaka-mesmerize din kasi ang bilis ng panahon eh. I'm already 43. I just started mag-network at age of 20, way back 2003. And nagsimula po ako dito sa Bicol. Namibigay po ako ng flyers mismo dyan sa Legazpi. And pwede pala kasi simulan natin, sige Shard. Napaka-proud ko po sa sarili ko kasi ako po yung gumawa nitong slide, ay nitong picture ng kagabi kasi habang naglilinis ako, pag nakikinig ako ng training, gusto ko lagi meron akong ginagawa. Kaya habang naglilinis ako, nung napagod ako, sabi ko, upo muna ako, naisip ko gumawa ng training, isip ko nga pala, mag-talk pala ako ngayong araw na to. Honestly, wala po talaga akong nakaset ng topic para sa inyo. Sabi ko, ayoko na mag-isip, si ChatGPT na lang ang pag-iisipin ko. Sabi ko, kinausap ko si ChatGPT, may training ako bukas, ito yung attendees ko, ito yung gusto kong maging results, bla bla bla. Then nagbigay na siya ng template. Syempre, kailangan ng slides. Yung tagagawa ko ng slides, alas 3 lata ng umaga yun, ayaw ko naman istorbohin na kasi tutulog na yun. Sabi ko, ako na lang gagawa, try ko. Kaya ito pong papakita ko po sa inyo, ang gumawa po niyan, si ChatGPT po, inabot lang ako ng 10 minutes. 10 minutes nakagawa ako ng training na topic ko sa inyo ngayon at may slides pa po. O, di ba? Kaya, proud na po ako. Yung sarili ko na kaya pala. Okay, well, anyway, sa lahat po ng mga first time, ang iintindihan nyo, maikli lang po ako. Siguro, abot ang mga 30 minutes lang, 40 minutes, tapos na po ako. Ang magiging matututunan nyo po right now is ano yung buhay na nag-aantay sa inyo by the decision na ginagawa nyo. Kaya simulan natin to sa paano ako nagsimula sa networking. Wala po akong kaalam-alam sa public speaking. Hindi po ako mahilig sa ganito. Ako po yung, kung kaklase nyo po ako sa school, ako po yung lagi nasa likod. Nang babato ng papel, o hindi nang babato ng papel, nang susumpit ng sago. Naka-experience po kayo, may baon-baon kang sago, tapos tatago mo ng ganon. Minsan, itatali ko yung sintas nyo sa upuan nyo. Okay, ang pinaka-dati mga kit kong ginagawa, yung bag nyo, lalagay ko ng graba. Yung mga dala-dala akong bato niya, ilalagay ko sa bag ng mga klase ko. Basta, makulit po ako, sobra ko pong likot, sobra kong kulit. Lahat ng klaseng laro, siguro naranasan ko. Lahat ng tama sa katawan, naranasan ko. Kaya itong pagpa-public speaking, hindi ko po to strength, hindi ko po to talent. Kaya lang ako napadpad sa network marketing, isa lang, gusto ko pong yumaman. Sino ba naman ang ayaw kumita ng pera? Pero ang reason ko bakit gusto kong kumita ng pera, simple lang din. Gusto ko lang may pambayad ako sa computer shop. Sa mga hindi po umabot, ang computer shop dati, magsasabi ka sa bantay, 1 hour lang, 2 hours lang, tapos may nakalagay na papel sa computer mo kung hanggang anong oras ka. Tapos pag time ka na, kakalabitin ka ng bantay. Diba kasi ngayon, anong nangyari pag nag-time ka na? Shutdown lang. Noon hindi pa po, kakalabitin ka, sir, time ka na. Yun ang pinakamasakit na pakaramdam sa gamer. Na naglalaro ka, sir, time ka na. Madali lang, isa lang. Naglalaro ka pa. Yeah, pangarap ko sa buhay, sabi ko, gusto ko, hindi na ako kinakalabit. Sabi ko, ayaw mong sasabihin time na. Gusto ko, open time lang, parang gano'n. Kaya, doon ako nagsimula na gusto ko lang kumita ng pera. May pang-computer, may pang-inom. Kasi sa amin po dati dito sa Bicol, makatikim kami ng beer. Big time na po talaga kami. Kaya nga nauso yung beer gin. Alam niyo yung beer gin? Yung beer, tapos yung gin hinahalo. Para maging matapang lang, pero ang utak, manginginom mo, beer.
Pero actually yung tama, pang gin. Okay. Ganun po yung typical na buhay ng probinsya talaga. Hanggang nung nakita ko ang networking, sabi ko, wow, pwede ka palang yumaman. Sabi ko, madali. Kasi bakit? Magre-recruit ka lang naman ng tao. Sabi ko, hindi naman siya ganun kahirap kasi ang dami kong kilalang tao. Kapitbahay ko, kamag-anak ko, mother side, father side, kaklase ko ng elementary, high school, college. Sabi ko, ang daming tao. Sabi ko, ang dali naman ng ganyan na klaseng negosyo. Imagine yung magre-recruit ka lang, tapos kikita ka. Sabi ko, gusto ko yan. Kasi alam niyo po ba, ang course ko, graduate pa ako ng computer engineer. Tanungin niyo ako bakit ako nag-computer engineer. Gusto ko maging hacker. Kasi ang alam ko, ang hacker, yung mayaman. Napaka-clear sa utak ko, gusto kong yumaman. Wala akong pakialam, basta legal ginagawa ko, basta gusto kong yumaman. Kaya una, gusto kong maging hacker. Hindi naman pala tinuturo sa school paano maging hacker. Nung nagko-computer engineer na ako, kasi ba't iba naman yung tinuturo, hindi naman yung tinuturuan paano maging hacker. Hanggang nung nakita ko na ang networking, sabi ko gusto ko to. Unang-una, pwede mong gawin kahit saan. Lakotsero po akong tao. Nung nag-aaral po ako ng college, every subject nag-CCR ako. Bakit ako mag-CCR? Kasi gusto ko magsayang ng mga 10 minutes. Nabuboring ko sa school, kaya mag-CCR ako. Hanggang napansin ng teacher, every subject nag-CCR ako. Sabi ng teacher, bawal na mag-CR sa subject ko. Di ginawa ko naman, nagtatapon akong basura. Tayo ako. Hindi pa ako magpaupo ng matagal sa upuan. Kaya kahit anong gagawin ko, basta makatayo lang ako, parang gano'n. Kaya nung decided na ako na hindi ko kaya maging empleyado. Kasi pag naging empleyado ka, paulit-ulit yung gagawin mo. Tapos sabi ko, hindi naman ako yayaman dyan kasi halos ang effort mo, ang sweldo mo, depende sa amo mo eh. Sabi ko, more on ako sa medyo risky nga to, pwede kang kumita, pwede hindi, pero pwede ka rin kumita ng malaki eh. Eh para sa akin, nasa akin naman yung basis eh. Kaya nagsimula nun, namimigay po ako ng flyers sa Legazpi. Nasubukan ko maglakad from Legazpi to Daraga, na namimigay po ako ng flyers. Hindi po ako nahiya dun kasi ang tinitingnan ko, hindi naman yung kahihiyan eh. Ang tinitingnan ko, yung kikitain ko. Di ba parang, baduy po ba magbenta ng mani? May kilala kayo yung mga nagbibenta ng mani? Di ba minsan ang tingin natin mababa? Tama? Kung ikaw yung nagbibenta ng nagaraya, alam niyo po nagaraya? Yes. Nakakain na kayo? Yes. Grabe yung iba, hindi mo alam nagaraya? Alam mo, ganun ka. Kung ikaw may-ari ng nagaraya, baduy hindi? Ano binibenta niya? In short, nasa business yan. Hindi siya kung ano yung binibenta mo, kung gaano siya kalaki. Tama? Kamukha mo si Pacquiao. Okay, hindi. Kasing yaman mo si Pacquiao at kamukha mo si Pacquiao. Okay, hindi. Okay. Kita niyo paano kayo nagbabago. Kaya, ang bottom line, sabi ko, okay lang kahit mamigay ang flyers, kinakantsawan ako, may mga iba kong kaklase dati na nadadaan ako sa kalsada, sabi sa akin, hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo? Sabi ko, anong nakakaya sa ginagawa ko? At least hindi ako humingi ng pera sa magulang ko. Kaya, nung nagsimula na ako, nung kumikita na, sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi nakaranas ako dati kumita ng 3,000 pesos sa loob lang ng almost 5 minutes na transaction. Kasi namasada po ako ng jeep dito, Daraga Legazpi. Naging sideline ko po siya kasi ako po yung kumukuha ng boundary ng jeep namin. After ko pong kunin yung boundary ng jeep namin, pagkagarahe, sideline naman po ako mamamasada. Ang kagandahan po sa pamamasada kasi, nagsa-sound trip ka lang, nakaupo ka lang naman, at the same time, kumikita ka ng pera. Ang kita ko noon, average 200 to 500 pesos per pasada. Mga 2 hours, 3 hours. Nung nakita ko ang networking, imagine mo, kumita ako 3,000, 5 minutes. Bakit 5 minutes? Yung user ko, pupuntahan ko, order siya, bibigay ko yung order, babayaran niya ako, kita na. Kaya sabi ko, ang ganda ng ganitong klaseng negosyo. Imagine mo, makakreate ka ng maraming user, ang laki ng pwede mong kitain. Isa yun sa nagpabaliw sa akin. Second, nung lumalaki ng content network ko. Dati, lahat ng nagjo-join under sa akin, kilala ko. Dumating sa point, ito naturuan ko, pag may i-invite to at pipresentan, kailangan pa ba ako kung marunong na siya? May mga araw, nagigising ako, i-text na lang ako ng downline ko, upline, may bagong member sa atin. Tuwan-tuwan ako, sabi ko, grabe, nararamdaman ko na yung kinukwento ng mga speaker.
na kumikita, lumalaki daw ang grupo nila nang hindi na nila alam. And dumating po sa point na nagkaroon po ako ng grupo, nag-start ako ng Ligaw, ng Binubatan, Kamalig, dito po umikot. Hanggang sumunod, nagkaroon na po ako ng Lucena, nagkaroon ako ng Manila, nagkaroon ako ng Cebu, nagkaroon ako ng Davao, and so on and so forth. And doon na po lumaki ang network ko. Actually, umabot po ako ng nasa millions na downlines under me nung nagne-network po ako. Simula po ako sa almost 40 naniwala. Sa mga 200 na presentan ko, halos 40 naniwala. Sa 40 natira sa 5. Yung 5 yung dumami ng dumami. And basically sa inyo po, huwag kayong malungkot pag yung mga ini-invite hindi naniniwala kasi mas madalas, mas maraming stranger na hindi nyo po kilala ang maniniwala po sa inyo. Kasi katulad sa akin, nakita ko ata, nandito si Jackie, nasaan si Jackie? Nakita ko si Jackie. Ayan, si Jackie po, hindi ko naman po siya kilala personally, pero isa po siya sa naniwala din po sa akin. Sila Elman, sila OJ. Si OJ, nakilala ko na lang po siya through Friendster, online pa that time. Kaya the same with you na may mga tao na pwedeng, yung akala nyo maniniwala sa inyo, hindi maniniwala. Pero end of the day, may mga tao na hindi nyo naman ine-expect pero maniniwala po sa inyo. Kaya dito sa pag-network, I just keep on adjusting kasi may mga ugali ako na hindi pang network. Maniwala po kayo sa hindi. Ang pangarap ko dati maging siga sa daraga. Alam niyo po yung siga sa daraga? Yung parang ikaw yung kinakatakutan. Pangarap ko yun dati kasi nakikita ko sa mga pelikula dati, batang 90s po ako, puro frat war, suntukan. Kaya ang pangarap ko talaga dati, maging siga dito. Kaya nung nag-networking ako, ang laki ng adjustment ko. From ang pangarap mo maging siga na nakikipagsuntukan ka halos buwan-buwan, linggo-linggo, bigla nung nag-network, magiging mabait ka. Dati pag may naglalakad, nakabanggaan namin. Ano gusto mo? Gaganon talaga, nag-aaway na. Ngayon pag aray, sorry, susuri pa ako. Kahit ako nang nabangga, ako pa nagsusorry. Tapos pagkatapos, gusto mo ng extra income. Alam niyo, pag nag-network kayo, magiging mabait kayo. Lahat pati kaaway mo, babatiin mo eh. Kasi bakit? Re-recruiting mo eh. Naiintindihan niyo po ba? Kaya, isa yun sa pinaka-adjustment ko from medyo ang approach mo para kang siga na maangas na lalaki from biglang magiging mabait na pag-network. Kasi that time, ang pinaka-natatakot ako noon, yung mag-home party. Noon kasi may tinatawag na home party, dadalhin ka ng prospect mo sa bahay nila, iimbitahan nila yung mga kapitbahay nila, doon ka magpipresent ng ganitong negosyo. Kabado ako noon kasi sabi ko, baka mapapunta ako sa lugar ng mga kaaway ko. Sabi ko, paano na ako lalabas? Imagine may binugbog ka, pag papasok mo, bahay pala nila, di ba? Kaya simula, hindi na ako nakikipag-away. Sabi ko, ayoko na. Kaya doon ko na-realize, sabi ko, ang naisalba din ako ng networking sa mas maayos. Kasi naranasan ko na pong binaril kami. Dito yung islap nung bala. Ito yung mukha ko. Naranasan ko na rin na may mga kasama ko mga nasaksak. Pag uwi ko ng bahay, puro na ako dito dugo. Buti, hindi naman ako napupuruan. Mabilis kasi akong tumakbo. Alam mo, matapang yun. Mabilis na tumakbo. Ngayon, okay, yun ang mga... Kung pag ina-analyze ko, sabi ko, blessing in disguise yung pagdating ng network. Bago man kami napagrabe siguro sa away, at least na-divert kami. Tapos nung sa network na, bakit malakas ang loob ko? Hindi po ako kinakabahan pag nagpipresent. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Suntukan nga, pinupuntahan ko, magpipresent lang. Magpipresent lang, ang dali-dali nito, hindi naman ako makikipag-away. Kaya that time, present, hanggang lumalaki ang group, hanggang dumating sa point na nagkaroon na ng sasakyan, nakakabili na ng cellphone, nakakain na sa labas. Dati, nasa Legazpi ako, pupunta pa ako ng Albay para kumain na sa turo-turo. Kasi ang budget ko dati 15 pesos. 15 pesos, 3 rice. At rice pa dati ang rice eh. 3 rice, tapos isang barbecue na 6 pesos. Okay na ako noon. Yun ang budget ko dati pangkain. Kaya, imagine mo kung gaano kahiwaga ang buhay na from nagtitipid ka, from nagmumotor lang, tapos magkakaroon ka ng sasakyan, magkakaroon ka ng results na possible na pwede rin mangyari sa inyo. Sige po ba tayo? Yes! Okay, sige. Next na natin. Ngayon, itong new... Galing ko, no? Okay. Ito po, kanina nabanggit na rin na marami lang po nagkaroon ng results. Sa mga first timer naman po, habang pinapanood nyo po yung video ko,
Dyan din kasi ako nagsimula. When I started my networking career, may tinitingnan lang ang taong successful. Pinapanood ko po siya araw-araw. Paulit-ulit. Hanggang gusto ko magkapalit kami ng mukha. Kasi ito pala po ang sikreto sa life. Gusto niyo po bang makuha pangarap niyo? Yes! Gawin niyo siyang movie. Gawin niyo siyang movie na ulit-ulitin niyo siya, itakbo sa utak niyo. Ibig sabihin, kasi itong nangyayari sa akin right now, way back before, nakita ko na to. Alam ko magiging successful ako sa network. Alam ko makikilala ako. Would you believe, way back, hindi ko na, ma-recall mo pa Jack, kailan tayo nakaupo sa harapan ng Astrodome? Nakaupo kami, ako, si Jackie, si Elman. Albay Astrodome, nakaharap kami. Sabi namin, pupunuin natin yan. Nakamotor kaming tatlo, wala kaming kotse, meron lang kami lakas ng loob mangarap. Nakaupo kami, tinitingnan ilan ang Astrodome, 2.5. And nagawa po namin way back 2010, napuno po namin ang Albay Astrodome. Nagkaroon po kami ng you need to be very careful. Huwag niyong sabihin yung mga bagay na ayaw niyong mangyari sa inyo. Dapat ang lagi niyong binabanggit yung mga bagay na gusto niyo kasi ibibigay yan eh. Kaya ulitin ko paano kayo dapat mangarap. Gawin niyo siyang pelikula na paulit-ulit niyang kayang itakbo sa utak. Paano kayo nagsimula ngayon? Nakikita niyo ba sarili niyo? May member na ba lahat to? Or meron pang hindi? Pataas po ng kamay ng hindi pa member. Sige po, huwag po kayo mahiya. Okay lang po yan. O sige po, pababa po. Thank you. Sa mga hindi pa member, nakikita niyo ba ang sarili niyo na magiging member? Sa mga member na ba, nakikita niyo na darating ang time lalaki grupo mo? Yes! Sa may mga malalaki ng grupo, nakikita mo rin ba na darating ang time magkakaroon ka rin ng sasakyan katulad kay Marlon pagdating ng oras? Yes! Now, it's more on visualization kasi lahat ng bagay nagsisimula saan? Yung girlfriend mo, saan nagsimula? Di ba dito rin? Inisip mo muna magiging girlfriend ko yan. Di ba naman inisip? Ano ginawa mo? Nag-effort ka, niligawan mo. Nag-date kayo, isang araw naging kayo. Kaya dapat laging ilalagay nyo sa utak nyo, magaganda. Ito yung mga tipong gusto mo talagang mangyari sa'yo. Kaya lang, ang problema, hindi naman tayo lagi ang nagdidesisyon kung anong nilalagay sa utak natin. Ang nagdidesisyon minsan, yung pinapanood yung pelikula, pinapanood yung mga soap opera, pinapanood yung mga Netflix, pinapakinggan nyo ng mga kaibigan, binabasa ninyo. May factor mga ito. Pansinin nyo yung mga taong mahilig sa drama, madadrama. Tama? Yung taong mahilig sa horror films, mahirap mag-isa. May humangin lang malakas na kabalan doon. Tama? Di ba parang, alam nyo po ba kami nila Elman, ang tambayan namin, Campo Santo. Oo, kasi sa likod ng subdivision namin, may Campo Santo doon. Doon kami tumatambay ng bata, hindi kami takot. Kasi ang point namin, ba't ka matatakot sa patay? Mas nakakatakot yung buhay. Diba? Alam mo ang trip namin dun dati? Kasi shortcut yon from Sentrong Daraga papuntang Binitayan. Sinashortcutan yun ng mga ibang tao. Trip namin, yung dinadaanan, kumuha kaming pagong. Nilagay namin yung pagong, nilagay namin kandila sa likod. Sinindihan namin. Tapos nakatago kami sa mga panchong. Tinitingnan namin yung mga tao. Malayo pala yung tao. Walang dumidiretso kasi makita ka ba naman sa malayo, di mo na makita yung pagong eh, di mo madilim. Ang makikita mo lang yung kandila lumulutang. Ang dami naman, kaya hindi, doon na kami tumatambay dati. Kaya doon ako mas nagiging open up na ang fear natin, kasi yun lang naman ang tinuturo. Di ba panakot na yung magulang yan sa atin, oh ala, madilim dyan, may mumu dyan. Di ba? It's simply programming. Therefore, kung programming lang siya, pwede nyo po siyang ayusin. From hindi nyo kaya, ba't hindi nyo isipin kaya nyo? From isipin na hindi kaya yaman, ba't isipin mong yayaman ka? From isipin mo na, ito sa mga bago, tingnan nyo yung mga sa likod nyo. Tingnan nyo sa likod nyo. Di ba mga hindi pa kayo member? Sabihin nyo sa loob nyo, lalagpasan ko mga yan. Yes! Totoo ko. Nung first time ko, payabang ko eh. Nasa likod ako habang nakikinig ako, tinitingnan ko isa-isa yung mga mukha ng mga umatay. Sabi ko, mga mahihinang nila lang to. Yun ang sa loob ko lang. Hindi ko naman sinasabi sa kanila. Pero kailangan mo magkaroon ng confidence level sa sarili mo eh. Kasi hindi pwedeng
sarili mo hindi mo titiwalaan. Kung meron man magtitiwala sa inyo, kayo yung wala nga naman ibang tao. Kaya nung nagsimula talaga, yun ang lagi yung sinasabi, tinitingnan ko pati. Pagpunta ko nga ng Manila, hindi ko ito makalimutan. 20 years old ako, nakapunta ko ng Manila, na-meet ko yung top earner. Top earner sa industriya ng networking, matagal na, 6 na taon na, yung iba 8 taon na. Kumikita, ako, kinikita ko, wala. Nagsisimula pa lang ako. Yung sharer, ang kinikita niya, that time 2003 to, ang kinikita niya, 400,000 per month. Imagine mo gaano ang kalaki yun. 20, kung tama pagkakaalala ko, 25 years old siya, nasa 400,000 kinikita niya, naka-Porsche siyang sasakyan. Habang kinikwento niya yun, ang nasa isip ko, hindi ako naniniwalang magaling to. Kasi kung magaling siya, mahina ako. Hindi rin ako naniniwalang swerte siya, kasi kung swerte siya, malas ako. Ang sabi ko sa utak ko, nauna ka lang, antayin mo ako. Nangyari sa akin na kumita din ako ng malaki. Kasi natuturo sa atin yan na pagdideclare yabang. Di ba yan? Ay, ang yabang mo naman. Kailan naging mayabang na gusto mo lang naman magkaroon ka ng tiwala? Bakit nung bata ka pwede kang mangarap? Nung bata ka nga, naglagay ka pa nga ng pakpak at lumilipad ka, di ba? Anong sabi ng magulang mo? Cute, okay, di ba? Bakit nung bata pwede kang mangarap? Bakit kung kailan tayo may edad, pag nangarap ka, yabang na? Diba? Ang point ko, dapat manatili pa rin sa atin yung pagiging bata na there's nothing wrong to dream. Anong masama kung mangarap ka ng malaki? Anong masama kung ang pangarap mo hindi katulad ng iba? Alam niyo po ba ang tamang pangarap? Ang tamang pangarap, kinakantsawan kayo ng mga kaibigan niyo. Pag nagsabi ka, ito gusto ko, ang reaction nila, wala lang. Ibig sabihin, pangit pangarap mo. Pero pag ang pangarap mo, kaya mo ba yan? Totoo ba yan? Ibig sabihin, okay. Kasi ang pangarap mo, hindi siya normal. Kaya sa akin, maraming Bicolano na po ang kumita ng malakas sa network. And I do believe, yung susunod sa generation sa Ascendra, taga Bicol ulit ang kikita. Tama po ba yun? Sino ang naniniwala na kikita sila ng malaki? Huwag po kayo mahiya. Sa mga bago, naiintindihan ko na may, di ba, parang may mga, pag ganun ka na eh. Okay lang yan, masasanay din kayo kasi even kami dati. Dati ang gusto ko sa network, gusto kong kumita. Ang nababadoy ako dati, palapakan. Dati nga may tao kong, "Pabe, grabe!" Doon talaga ako nababadoyan. Sabi ko, ang badoy naman ito, may mga ganun-ganun pa. Kaya lang kung doon kaya yaman eh. Di ba, kesa normal ka nga, matino nga ang tingin sa'yo. Okay nga, pero ending hindi naman kikita ka ng malaki. Ba't yun ang gagawin? Di ba, babalik tayo mukha ni Manny Pacquiao. Diba? Naging iba ang reaction nyo kung mukha ni Manny Pacquiao plus pera ni Manny Pacquiao. Diba? Kaya sa akin, end of the day, what matters most is kumusta buhay mo. Ano yung pupuntahan mo sa ginagawa mo. Kaya dito, narinig nyo po yung mga share kanina and pwede pa kayo kumausap ng mga iba. Kaya-kaya po. And sabi ko nga, ang top 1 natin ngayon, taga Bicol na naman ulit. Nasaan si Poging Brian Bonos? Ayan po, pwede pala po kayo natin. Po ngayon sa mga Ascender, na-announce na ba na may bago tayong promo? Na ngayon pong start ng April 15. Kaya sipagan ng todo kasi hanggang April 30 lang po yung promo para ma-maximize po natin. Okay, next. Yon. Ngayon ang tanong, bakit Ascendra? Unang-una, magto 2 months pa lang po tayo. Ang networking, aminin ko pa po sa inyo, ang laki po ng advantage pag nauna kayo. Kasi pag nauna ka, ang tao gusto lagi una eh. Sobrang init pa niya, madali pa siyang i-market kasi una kayo. Second, ang kagandahan po dito, ang tawag namin dito, ito na po yung last hurrah. Ibig sabihin po ng last hurrah, gusto namin na hanggang tumanda, hanggang tumagal, ito na talaga yung gagawin natin. Kaya nga sa inyo, you are very lucky sa mga bagong generation. Kasi posible baka hanggang dito na kayo mamatay. Na yung kikitain nyo tuloy-tuloy na maganda ang mangyayari. Kasi hindi lang po kayo magsisimula as distributor. Darating po ang time, magiging part owner po kayo ng Ascendra pagdating po ng oras. Ano yun? Pag naging legacy partner po kayo, yung pinakamataas na posisyon, gagawan po namin kayo ng sarili nyo pong product
na yung product nyo ibibenta mismo sa Ascendra at 50-50 na po tayo ng profit nun. Ibig sabihin parang simula kayo pumasok kayo dito, hindi nga kayo kaano-ano, ni wala na kayo kilala. Pero pagdating ng oras, kahit hindi nyo grupo, darating ang time, kikita kayo. Bakit? Example, sinong nauna sa inyo dalawa? Siyempre siya. May kikitain ka ba sa kanya? Siyempre wala, kasi siya nauna. Ikaw ba nag-invite sa kanya? Okay. Technically, siya ang dapat na may kikitain kasi siya nag-invite. If ever, ano pangalan mo? Alex. If ever si Alex maging legacy partner, pwede siya ngayon maghanap ng product na gusto niya or mag-isip siya ng product na gusto niya. Etong product na to, automatic, pag naging legacy partner siya, ibibenta to sa buong Ascendra at meron po siyang magiging share dun sa lahat ng sales na yon. Ibig sabihin, kung nakabenta to ng produkto ni Alex, may kikitain po siya. Kahit ito ang nag-invite kay Alex. Kaya yun po ang pinakadulo natin. Ang gusto namin, makasama po namin kayo ng kung pinakamatagal. Kaya ginawa na nakadesign po, hindi po kayo habang buhay na magiging distributor, kung hindi darating po ang time na magiging parang part owner po kayo literal ng Ascendra. Okay po ba yun? Yes! Okay. Ngayon, maliban pa po dito, ang napakaganda po nang nangyayari po dito sa Bicol kasi we have many events. And I'm inviting you also this coming May 30. Sabi nga ni May, naka-attend po siya ng Reset and Rise. And good news May, this coming May 30, may Reset and Rise tayo. But it will be sa Naga. Naga po siya gaganapin. Kaya as early as now, sa mga iba po, pwede na po kayo mag-ipon. Ang ticket po will be range natin, pinakamalaki na po ang 2,000. And para aware na po kayo na meron pa kayong ilang araw para makapag-ipon, ma-workout nyo at umattend po kayo. Anong meron sa Reset and Rise? Dito masasagot yung mga tanong po ninyo, bakit may taong mayaman? Bakit may taong hindi? Dito matatanggal ang mga blockages nyo na maiintindihan nyo, kaya pala hindi ako kumikita ng malaki kasi ito yung mga problema. In short, ang pinaka-ituturo sa Reset and Rise, ito yung sikreto. Kasi parang ito, tatanungin ko kayo, anong pinagkaiba ng anak mayaman sa anak ng mahirap? Kasi di ba minsan sinasabi natin ang swerte naman ng anak ng mayaman? Anong difference nila tingin nyo? Status, title. Tingin nyo, ano yung naging swerte sa anak ng mayaman? Magulang. May libili yun sa magulang. Pera ba? May naririnig ako sa? Mind. Anak ng mahirap, anak ng mayaman. Ano ang anak mahirap? Mangarap ka ng maliit. Huwag ka mangarap malaki. Hindi mo yung kaya. Hindi ikaw sila. Hindi ka anak mayaman. Huwag ka pumunta sa lugar na yan. In short, puro limitation. Ano ang anak ng mayaman? Sige, kaya mo yan. Sige, diretso. Parang ako, example ko, anak ko. Gumagawa siya ng squishy na napapanood niya sa TikTok. At yung anak ko, pangarap ata maging streamer. Kasi talagang, minsan nagagay pa, Mami, Daddy, shh, magsasalita daw siya. Ang kulit. Yung squishy, made po siya ng shampoo ata, ng toothpaste, kung ano-ano. Ubos lagi toothpaste namin. Kasi, Daddy, can I go to CR? Okay, maya makikita ko, wala na akong shampoo, wala na akong ano. Ginano niya lahat, pati glitters, ginagawa niya. Anong reaction namin? Natatawa lang kami, tapos kuha na lang kami ulit, lagay na lang. Try mo imagine mo, anak ka mahirap. Kung hindi lumipad ka po, gano'n ang ginawa. Ginamit mo yung toothpaste, ginamit mo yung tapos yung toothpaste mo pa nakailang gag, gano'n lang. Di ba yung pilipit na ng sobra yung kinakarate na yung toothpaste para may lumabas lang. Di ba, ano ang point ko? That's the difference eh. Na syempre mas pinupush, mas lalong ginaguide pa. Kasi katulad ngayon, sabi ko bibili ako ng madami ng mga toothpaste para yun na yung laruan niya talaga. Yun ang difference eh. It's the mindset na mas pinupush sila sa level up. Kaya right now, yun din ang ginagawa namin sa especially sa Reset and Rise. We will push you na kaya nyo naman pala yung ganitong gawin. Kasi parang ako, pinakauna kong napuntahan na out of country, Hong Kong. Hindi ko makalimutan yun kasi ultimo yung passport ko niyayabang ko sa kausap ko. Pag nagpipresent ako dati sa LCC Food Court, dala-dala ko passport ko.
Pinangyayabang ko sa prospect. May passport ako, ikaw meron? Hindi ko alam na halos normal lang pala yung passport. Kaya lang, ang bata ko pa nun. Malay ko ba? Tapos yung prospect, pero ang pinagyayabang ko, kumuha ko ng passport, hindi para maging OFW. Kumuha ko ng passport kasi pupunta ako ng Hong Kong. Kasi meron libre yung company na papunta ng Hong Kong. Doon lang simula. Thank you. And, yung punta ko po ng Hong Kong, sino pong nakasakay na ng eroplano? Ngayon kasi halos normal lang sakay ng eroplano, unlike before. Dati pagmaya, pero mukhang babalik po sa dati na magiging pangmayaman na lang ang sakay ng eroplano. Oh, grabe ang nangyayaring adjustment ngayon sa airlines. Well, anyway, balik tayo. Alam niyo po ba na pag nasa Hong Kong ka, kitang-kita mo na, kahit nasa area ka pa lang, kita mo na nasa Hong Kong ka. Kasi makita mo ang building, ang gaganda, ang lalaki. Pag sa Pilipinas ka, kita mo rin na nasa Pilipinas ka na. Bakit? Kasi yung bubong, may mga gulong, may hollow blocks. Hindi ko makalimutan ng first Hong Kong ko kasi naging human calculator ako. Uhaw na ako. So, grabe, uhaw na ako. Bilang tubig. Pag bili ng tubig, mga 10 Hong Kong dollar. Magkano yan sa Pilipinas? 100 pesos. Hindi pala ako nauuhaw. Grabe talaga. Gusto kong bumili ng pasalubong kasi dati, anong tawag niyan? May baon din naman akong konti. Pero sobrang konting-konti na ang kaya ko lang bilhin keychain. Keychain lang talaga. Sabi ko ito, papasalubong ko. Grabe yung pakiramdam ko nung nasabi ko, grabe. Walang-wala akong pera. Sabi ko, sa susunod na punta ko ng ibang bansa, hindi na ako papayag na wala na akong pera. And because of that, nagsumikap. Hanggang dumating po sa point na even nasa Europe kami, hindi ko ito makalimutan, nasa France kami, nagsha-shopping kami. Tumitigil kami mag-shopping kasi hindi na namin mabuhat yung mga pinamili namin. Ganito na kami mag-usap. Bibili pa ba tayo? Kasya pa ba tayo sa van? Paano natin ilalagay yung mga gamit natin? Imagine mo. Take note ang sinashoppingan namin hindi to Nike, Adidas, Lacoste, hindi. Ang binibili namin, LV, Gucci. Yung pinaka mga high-end mismo, yung binibila namin. And yet, ang problema namin, paano ikakasya sa loob ng van. Now, yun ang point ko. Try, idudugtong ba? From kumakain sa turo-turo, 15 pesos. Na possible na nagsha-shopping ka sa France. Imagine mo, France pa yun. Tapos nagsha-shopping ka ng pinaka-high-end. And hindi kasya na sa lalagayan ninyo. Yun yung buhay na nag-aantay sa bawat. Ano ang kapalit? Magsasalita ka. Magpo-post ka sa Facebook. Popost mo si Ascendra. Ikukwento mo si Ascendra. May lugi ka ba sa isang bagay? Pag hindi ka ba sumali, hindi ka na ba magsasalita? Pag hindi ka ba sumali, Alex, hindi ka na magpo-post sa Facebook? In short, ba't ka malulugi sa pinamimigay mo ang libre dati na ngayon sa Ascendra, pagkakakitaan mo na? Naiintindihan po ba natin? Kaya yun po yung sa akin na buhay na nag-aantay sa inyo dito. Huwag natin masyadong komplikaduhin. Ang networking, ang tawag dito, trabaho ng tambay. Bakit? Chismoso lang naman tayo, magtatambay kasi isang coffee shop, magkukwentuhan kayo, re-recruitin mo kasama mo. Yun lang. Ang tawag sa atin, upgraded na tambay. Okay? Iinom lang po ako. Next po. Yun. Okay, kata. Naka-ano ako dito siguro, mga naka-10 akong edit. Kasi una, lupa. Sabi ko, palitan mo, gawin mo modern road. Okay, pinalitan niya ng ganyan. Tapos, sabi ko, huwag lang aeroplano, lagyan mo ng sasakyan. Ayun, nilagyan niya ng isa. Sabi ko, lagyan mo pa sa kabila para pantay. Nilagyan naman. Ano to, kotse to dati? Sabi ko, gusto ko yung kotse ko, may Hammer EV ako. Sabi ko, Hammer EV ilagay mo. Yun naman ang nilagay niya. Kay Georgian, hindi ko nga maalala. Ano ba yung Benz kay Sir George? Yung G-Wagon, hindi ko rin maalala. Sabi ko, ano, basta Benz, sinesearch ko. Si Tina lang buti-gising. Kasi ko ano yun, sa G-Wagon. So, ilagay mo naman G-Wagon, ilagay naman niya. Medyo mo, gaano kadali na lang ang buhay. Ako bilang computer engineer, pag mag-program ka dati, ang dami mong gagawin. Ngayon, yung lingwahe na ng tao, pwede mong gawin kay ChatGPT at siya na yung
ito nga, passport to ng ibang bansa. Sabi ko, palitan mo ng passport ng Pilipinas. Pinalitan naman niya. Di ba? Grabe, ang nakakaano lang eh. Now sa akin, ito, your future as an ascender. Ako, I'll be honest with you. May isa din akong dream na hindi ko nagawa sa industry. Ang dream ko bilang distributor, gusto ko mag 1M per day. Hindi yun nangyari. Hindi ko nagawa, nakapag 8 figures ako isang buwan, naranasan ko, but 1M per day, hindi ko siya naranasan. Sabi ko nga, kung bilang distributor, hindi ko maranasan. Malay mo, bilang isang founder dito sa Ascendra, maranasan ko through you na meron distributor na kumita ng 1 million per day dito na mismo sa kasi ang marketing plan ko natin, it is designed na you can earn 16 million pesos per month. Ulitin ko 16 million pesos per month, expansion pa lang. Hindi pa po dun kasama yung overrides, hindi pa po dun kasama yung kita nyo sa directs nyo. Kaya posibleng-posible yan dito mangyari. Kaya ang maganda naman po dito sa atin, sabi ko nga, napaka-fresh ng market. Mas malaki na ang market ngayon kasi we started flyering. Kayo nag-start na online na, social media na. Nag-start ako, walang only text, only call. Nakakatakot minsan mag-text, mag-call sa kausap mo kasi alam mo piso 8 nawawala sa'yo. Na-imagine nyo ba na may 10 kang ka-text? Tapos, ang tanong, totoo po ba yan? Re-reply ka. Saan ang office nyo? Re-reply ka. Sinong may-ari? Re-reply ka. Makalimang text, sunod, hindi ka na nire-replyan. Nakakasama sa loob. Kasi kung 10 ka-chat mo, ka-text mo, 50 pesos na yun. Eh magkano yung pagkain ko? 15 pesos. Durog puso mo. Grabe naman. 3 kain ko na dapat to. Pang soft drinks na to. Pang ganito. Kaya lang ganun ng negosyo before. Papakainin mo prospect mo. Inimit ko sa Robinsons. Sa... Anong buwan to? Gaysano. Inimit ko sa Gaysano. Dinadala ko lagi, Mr. Donut, kasi dati meron doon 30 pesos at 40 pesos, may coffee na may munchkin. Habang mumumuya yung prospect, kain ka. Eh ganun din, busog pa ako. Pero sa totoo lang, last money mo na yung pinakain sa kanya. Ikaw mismo, yung tiyan mo minsan, hindi na nagsasalita yung bibig mo, yung tiyan mo na nauna eh. Ngayon, yung prospect mo negative, yung pilosopo pa, grabe talaga nang iinit na talagang ang ano ko noon kasi meron ako one time pinaka-pilosopo ng taong na-meet ko sa buong buhay ko hanggang ngayon. Ikukwento ko sa inyo, hindi ko ito makakalimutan kasi na-snatchan po ako ng cellphone sa Manila. Nasa bus ako, nadali ako ng Laglag Barya. Na-snatch yung phone ko, traumatized ako noon. Wala, tapos bumaba kami ng may mega mall. So sobrang traumatized ko, nag-taxi na ako papuntang Green Hills. First time ko mag-taxi din sa buong buhay ko kasi hindi ako nagta-taxi kasi nga mahal. Eh kaya lang nung na-snatch, sabi ko, the show must go on, may prospect sa Green Hills, punta ako, taxi ako. Kausap ko ng prospect. Nakwento ko na na-snatch yan ako na ganyan. Nung nire-record ko, grabe, sobrang negative. Ayoko ngayon yan kasi ngaya, seaman ngaya ako, sayang ngaya ng course ko. Sabi ko, sir, malay mo, pag ginawa mo to, pag yumaman ka, bili ka ng barko, di magagawa mo pa rin yung seaman. Sabi, ayoko talaga kasi parang hindi naman maganda yung magrami ng pera. Basta kahit anong sabi ko, kumukontra siya. Alam, nasa isip ko, grabe naman to, hindi mo lang iniintinding kawawala lang ng cellphone ko. Umaangat na yung pet ko ng konti sa upuan. Sabi ko, puwa ko, ganito, kagan-ganunin ko talaga. Tinitingnan ko, kasi wala naman tong kasama, walang sisita sa akin, masusolid ko na muna to bago to eh, bago pala ako sa network noon. Kaya yung pitik ng ugali ko, ano ba? Parang humihilo. Ibalik mo ulit ako. Talagang nagdidiliri lang ng mata ko eh. Sabi ko talagang babasagin ko nun. Buti na lang kasi may mga training na that time na ang training dapat maging mahaba pasensya mo, hindi ka na ganyan. Pero muntik na. Nasa head office kami nun ha. Kasi wala na akong pakialam kung anong sasabihin na sa'yo. Kaya, yun yung mga experience na dami yung dadaanan dito. Ang isa lang pinakagusto ko sa pagne-network, kung kayo yung tipong tao
na yung nangyari sa inyo last year, naaalala nyo pa, ay nako, ang konti ng kwento mo sa buhay mo. Kasi sa totoo lang, pag naging networker kayo, yung kwento mo last week, hindi mo na maalala sa dami ng nangyari. Last week lang na, araw-araw, iba-iba mararanasan nyo ito. May masaya, may malungkot. Minsan ang daming pagkain, minsan walang makain. Raranasin mo talaga yan. Lahat ng klaseng experience ng emotion. Mararanasan nyo yan dito. Pero yun ang nagpapasaya eh. Always remember, nagpapasaya sa atin. It's the memory. It's not the money. It's the memories na na-experience natin. The good thing about our business, kasi may memories ka na, may money ka pa. Yun ang pinakamagaya. Sino po yung mga kasama sa Boracay? Pwede pong pakitaas po yung kamay. Yun. Wow, si Jeline kaka-active lang. Kailan ka nagsumalpak sa Ascendra? Oh, imagine mo, February pa lang po yung nag-join. Ano pa lang ngayon? February, March, April. 2 months pa lang. Tapos kasama na po sa Boracay. Diba? Ay, si Jerwin din, kasama. Kaya lang, kailangan ng passport doon. Oy, kunin mo na passport mo. Ang dami pa magiging travel ng Ascendra. Kaya sa akin po, so, lalo sa inyo po, sa mga bata, pag nakapunta ka ng Boracay, grabe, sobra pong ganda. Kasi pag nandun ka, parang ka nasa ibang bansa. Makikita mo talaga yung lahat ng nandun. At makikita mo pa doon, yung mga babae, grabe, ang gaganda. Yung malalaki, yung maliliit, nasa tamang lugar. Okay. Ngayon, sa akin din, isa pa pala, hindi ko po makalimutan sa mga experiences ko. Dati, ang dami kong mga napapanood sa TV ng mga artista lang. Hanggang dumating sa point na marami ako naging artistang kaibigan, mga PBA player, yung mga nakikita ko lang dati sa TV, naging kaibigan ko. Kasi that time nung nag-networking ako, ang pinaka-ginibab ko, tinigil ko po manood ng TV. Kasi that time wala pa naman cellphone masyado, TV talaga pinapanood. Ginibab ko yun. Ending, yung i-give up mo pala, makakilala mo sila sa personal. Maniwala po kayo sa hindi, naging artista po ako. May pelikula ako. I-research niya po upline, downline. Sa YouTube, meron po akong isang pelikula. Indie film naman siya, hindi naman siya mainstream na pelikula. Pero gusto ko rin ma-feel ano yung feeling na maging artista. Hindi naman po ako nila kinuha. Ako po yung nag-finance ng pelikula. Kaya wala silang choice. Ay, isama niyo ako. Gusto kong maisama dyan. Ginawa nila akong bida. Okay. Kaya na-feel ko paano maging artista, paano mag-shooting, paano ganito. Gusto ko lang ma-fulfill sa... Kasi kadalasan ganun eh. Kilala niyo si Jack Ma? Yes! Alam niyo ba naging artista din siya? May pelikula si Jack Ma na martial arts na nakikipag-karate siya kay IP Man. Oh, may mga ganun tayong dream ng kabataan natin na minsan hindi man nagkatotoo, pero pag kumita ka, madali mo nang balikan once you have the money. Kaya yun ang sa akin na mga experiences ko po, lalo pag travel ng iba't ibang bansa, sobrang saya. Kaya hopefully makasama po namin kayo, and may liban pa sa Ascendra, nagbibigay po ng mga free travel, and pagdating din po ng oras, kasi dati may mga travel din po kami personal, and yun po yung ang mapapromise ko po sa inyo, magkakaroon kayo ng sobrang daming memories na pwede nyo po kaming ituring bagong set of friends. Hindi naman po namin sinabing kalimutan nyo, awayin nyo ng mga dati nyong kaibigan. Hindi po eh. Dagdag lang po kami. Kung nag-aaral naman kayo, isabay nyo lang to sa pag-aaral nyo. Isipin nyo bagong subject. Isipin nyo tong office na to bagong tambayan. Ito yung tambayan na namomotivate ka mangarap. Ito yung tambayan na pwedeng magbago buhay mo. Yun po yung isipin lang po natin. Kaya po ba tayo? Yes! Sa mga nagtatrabaho naman dito, dagdag income. Especially right now na pamahal ng pamahal at ng bilihin. Hindi na rin po talaga biro ang gastusin natin. Kaya kailangan natin ng additional na pagkakakitaan. Clear po ba? Yes! Okay. Nakikita nyo na future nyo? Yes! Sino ang nakikita na within this year, makakasakay na siya ng eroplano? Yun. Sino ang nakikita within this year, makakapag out of town? Sino pa nakikita within this year, makikipag out of country? Yun. Sino po dito ang nakikita nila na few months, few years from now, nakapark na rin dyan sa harap? Yun sa harap. Again ha, huwag niyo pong mamaliitin pangarap. Sino nakapunta na ng Robinsons sa Albay? Nakita niyo Robinsons? Nadaanan niyo? May parking doon dati, mga 8.
Walang parking doon or 10 kung tama pagkakaalala ko. We started dating kami nila Jackie, nakamotor lang kami. Hanggang nung nagkaroon ako ng resulta, may kotse ng isa sa amin. Sabi namin, darating ang time, pupunuin natin ng kotse yan. Kasi coffee shop ko yun dati. Kainan siya dati. Pupunuin namin yan. And true enough, napuno po namin yun ng kotse. Maliban sa napuno namin ng kotse, pati sa gilid, pati sa kabila na kalsada na puno po namin. And, Cassandra, deja vu lang po to eh. Deja vu lang to na nangyari na to before. Na, I always believe sa message sa mundo. Kasi meron siyang, ang earth may pattern eh. May tinatawag na universal truth. Ang universal truth, hindi mo kasi siya pwedeng baliin. Example ng universal truth, pag pumunta ka sa apoy, kahit anong klaseng bait mo ng tao, masusunog ka. Pag tumalon ka sa building, mabait ka, pangit ka, ano man ang religion mo, pag tumalon ka sa building, malalaglag ka. That is universal truth. And with the rate that is happening to us right now, Ascendra itself, lalaki po pa ng sobra-sobra. Lalaki to hindi lang dito sa Philippines, but all over the world. Pag-usapan naman natin ang Bicol. Given po with the talents that we have, sa mga leaders na nandito sa Bicol, idagdag pa natin sila na sila mismo galing ibang company na sumama din dito. Marami po kahapon, nandito din sila, kalimutan si Arnold and si Nestor. Mga top earner din po sila sa ibang networking company, nandun sila sa building yesterday. At dahil pong nagsama-sama ngayon ng mga iba't ibang talents na magagaling. Plus kayo mga bagong generation. Kayo yung mga dating kami. Na dating mga bata na parang walang alam, puro lang lakas ng loob, and yet ang layo ng naging mark sa industry. Kaya doon ako sobra akong excited. Ano yung mangyaring resulta sa Bicol within this year alone? Nakikita ko na ang daming kikita ng malalaki dito sa Bicol. Karaga pa lang to, wala pa yung Naga. Yung Naga kagagaling lang dito nila Weng, nasa more than 12 silang leaders nag-meeting kami. Hindi pa dito kasama yung grupo nila Roland. Kaya yun ang akin, na I'm very excited what will happen sa atin within this year. I know maraming magkakaroon ng resulta. The only question na lang, sino? Sino sa inyo ang magkakaroon ng resulta this year? Sino kaya po yun? Pwede pong itaas ang kamay kaya naniniwala po sila. Yun. At least nag-i-improve na kayong dalawa. Di ba? Improvement yun. Oh. Parang may magkakamukha kayo, naguluhan ako sa mukha niyo. Okay. Kaya sa akin okay lang yan, na mahiya, walang problema, normal naman yan. Ganon din naman kami dati. Dati nga hindi nga ako gumalaw ng ganyan kasi baduy na baduy ako sa mga ganon eh. Pero end of the day, pag na-embrace mo yung culture, makikita nyo na, ang ganda naman pala. Kasi may kanya-kanyang culture, kanya-kanyang nasanayan lang yan. Okay? Next. Now, ano na po yung gagawin po ninyo? Nababasa nyo? Hindi, di ba? Ako din eh. Okay. Ngayon, at least tanda ko yan. Ang steps na pong gagawin niyo sa mga bago, number 1, set a personal goal. Anong goal ng mga hindi pa member? Magkasali. Sa mga hindi pa member, pili na kayo anong package. Associate, builder, consultant, pili ka na kung ano yung gusto nyo. Huwag niyong isipin kung kaya nyo or hindi. Kasi clear sinabi sa Bible, ask and you shall receive. Hingiin mo. Yan ang problema, ang hinihingi natin, yung mga ayaw natin. Kaya dapat simulan mo lang. Sino mag-aakala na ako hindi umaabot ng 3 araw ang 500 pesos sa wallet ko? Hindi tumatagal. Nakaranas na po ba kayo na mag-ipon ng pera? Yung pag-ipon mo, mga ilang araw lang, nagbabawas ka na dun sa inipon mo. Dati may collection pa ako, nagko-collect ako ng 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Yung mga papel, di ba may lagay na ginaganon? Ilalagay ko yun dyan. Mga ilang araw lang, teka lang, kuha muna ako. Ubos! Wallet ko, ang laging laman, hindi naman. Wala pang resibo nun, bata pa ako eh. Ang pinakalaman, yung calling card. Ano ba tawag siya yung may pag ginagawa yung mga... Hindi, yung
pag binuksan mo, nandun yung name mo, yung, anong tapos yung mga telephone number ng mga kapitbahay mo. Directory. Parang directory nasa wallet lang, di ba? Yung may ganon. Tapos ang allergy mo, ano ang allergy mo? Girls, di ba? Yun. Ngayon, anong tawag dyan? Ang laging laman ng wallet ko, yun lang. Wala lagi siyang laman. Kaya nga nung nag-network din ako nung una, syempre may adjustment na kaya ko ba, pwede ba talaga kumita niyan? Pero sabi nila mangarap. Ang good thing lang sa akin, nung nagsisimula ako, nakikinig lang talaga sa sinabi ng speaker. Literal. Sabi ng speaker, kung gusto mong yumaman, magbasa ka daw ng libro. Ito daw na Rich Dad Poor Dad, basahin. Ano sabi? Basahin. Hindi po ako nagbabasa halos ng libro nung nag-aaral ako. Honestly, nakapasa po ako kasi matalino yung katabi ko. Okay, palakaibigan po ako, yung mga classmate ko, nagtutulungan po kami pag may exam. Okay, ngayon, sabi ng speaker magbasa ng libro. Di, sabi ko, grabe magbabasa ako ng libro. Gusto ko ba magbasa? Ayaw. Pumunta ako ng National Bookstore, hinanap ko yung Rich Dad Poor Dad, hindi ko ito makalimutan, nasa almost 500 pesos yung presyo. May pera ako noon, mga saktong 500 din, pambili ng libro. Habang kaharap ko libro, ito inisip ko sa utak ko, nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi ka nga nagbabasa, bibili ka pa. 3 bucket na yan ng alak. Ang bucket dati 150 lang. Sabi ko, ang tagal ko talaga. Mahilig ako yung night, just do it. May ugali po ako na pinapasubo ko na sarili ko para wala, di ba parang away, alam mo sa away bata, para pagsuntukan yung dalawa. Anong gagawin mo? Itulak mo, magbanggaan yung dalawa, pagbanggaan sila, gagano'n na yan. Di ba? Kaya sa akin, sabi, binili ko. Nabili ko na. Anong sunod na problema? Paano basahin? Ang font nun, parang pang nobela, pang ano yung mga novel, yung maliliit. Basa ako. Grabe. 1 day, 1 page. Pinilit ko lang lang. Kinabukasan, basa ulit. Sunod. Isa pa nga. Naka 2 page. Hanggang sumunod, tapusin ko kayo yung isang chapter. Tapusin ko yung isang, hanggang natapos yung isang buong libro. Yun ang pinaka nagpabago ng mindset ko, yung Rich Dad Poor Dad. Na yun ang naging reason ko na mas lalo akong lumalim sa pag-network. Kung hindi ko yung binasa, baka hindi rin ako nagtuloy-tuloy sa pag-network. Kaya yun ang magiging tip ko po sa inyo. Number 1, mag-set kayo ng personal goal. Ano po ba talaga ang gusto po ninyong ma-share? Example sa'yo, Alex, magkano ba gusto mong kitain isang buwan? Huwag yung sobrang laki, kahit yung pinaka-umpisa lang. 50. Grabe naman to. Estudyante ka ba? Ang lupit mo naman mangarap. Ako, dati nung nag-networking, ang gusto ko lang 5,000. Baliw na ako sa 5,000. Sabi ko, ang dami ko nang maiinom nito. Alam mo bang pangarap namin dati? Ubusin namin isang buong truck. Yung truck ng alak. Hindi ko alam na ang dami pala nun. Pangarap tayo mga tropa ko, pare ng pangarap natin, maubos natin yun. Doon dati kami umiikot sa inom eh. Kaya, sa 50,000 mo, di at least yan na yung pangarap mo. Sasabihin mo ngayon sa mentor mo, mentor, ang gusto kong magkoconnect ka na sa kanya, ang gusto kong kitain 50,000. Para alam ng mentor mo kung ano ang gagawin sa'yo. Clear? Ngayon, after connecting sa mentor, bakit siya importante? Kasi ito po yung magpapaintindi sa inyo ng mga gumugulo sa inyo. Hindi ko ito makalimutan kasi nung una akong umattend sa ganito, ang sabi sa akin, huwag ka munang magkwento. 1 week, huwag kang magkwento kahit kanino. Ang hirap nun. Kasi kaharap ko na yung mga klase kainuman ko, iinuman na kami, gusto ko ikwento pero sabi huwag daw ikwento, hindi ko kinento. Hindi ko rin naiintindihan kung bakit, basta sumusunod lang muna kasi ang point ko, sila naman nakakaalam di sila susundin ko. Yun pala, kaya hindi mo ikukwento. Kasi pag tinanong mo, kinento mo sa kakilala mo at natanong ka at hindi mo alam ang sagot, kadalasan, ay, ang hirap pala niya. Lahat naman po ng bagay na first time mong gagawin, mahirap. Walang madali na first time. Ilang taon ka na, pre? 17. Anong pangalan mo?
Ano yan? John Carl. Okay, JC. JC, nagka-girlfriend ka na? Apo, okay. Naalala mo yung first kiss mo? Grabe naman yun. Nakapag first kiss ka na, JC? Bakit ka to? Siya ba yung nakikiss mo? Sabi ko nakapag first kiss ka? Hindi, sige ako na lang para hindi mo yun si JC. Sakto. Yung first kiss ko, alam niyo saan nangyari? Sa kalsadang to. Oh, ikaw kwento kayo. Bigla tuloy na-recall ko. High school ako. First year high school. Nagkaroon ako ng first girlfriend ko. Galing kaming simbang gabi sa Daraga. Nagsimbang gabi kami dyan. Tapos taga-taga siya eh. Taga rito lang siya basta umuwi. Nung hinati ka, parang na-recall ko dito yun. Madilim-dilim pa yun dati. Okay. Nasa loob naman yung tricycle. Tapos pauwi na kami. Alam mo yung nagkaano yung loob mo kung paano mo gagawin. Kasi hindi mo naman alam eh. Basta lakasan lang ng loob. Kinalabit ko. Sabi niya, bakit? Sabi ko, pwede yung pakis. Kinabahan ako sa sagot. Kasi ang ina-expect ko, sumagot, okay. Hindi ko na alam gagawin ko. First time. Basta alam ko pag nagkikis, pumipikit. Hindi pumikit ako. Butik ang dilim. Wala akong makita. Basta pinakaramdaman ko, alam kong nandito siya, yung mukha niya nandito. Lumingon. Tapos kabado ako mag-kiss kasi ang alam ko, pag nag-kiss ang babae lalaki, mabubuntis ang babae. Kaya kinakabahan ako noon. Kaya lang gusto ko ma-experience eh. Di ba? Kasi yung kantsawa ng mga tropa, parang may nakahalik ka na ba? Pikit. Dahan-dahan. Unti-unting lumalapit. Nung magdampi ang aming mga labi. Tapos sabi ko, ay, yun lang pala. Kasi ang daming kwento, di ba? Matamis daw ang unang halik. May halik daw na parang lumilipad sa alapaap. Di ba? Ano mga iba't ibang version ng kiss. Noong una, nakakaba. Ulitin mo. Bawas na yung kaba. Ulit-ulitin mo. Wala na yung kaba. Ulit-ulitin mo. Exciting na. Ganon sa lahat ng bagay. Lahat ng first time nakakaba kasi ang tawag doon, yun yung fear of the unknown. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. Pero once na familiarize ka na, iba na ang nafe-feel mo. Mas nagiging excited ka na, mas lalong gusto mo. The same with this. Kaya yung pinakaano ko sa inyo, you need to connect to your mentor kasi siya ang makakasagot ng mga duda, ng mga tanong. Kasi makaka-encounter kayo ng maraming negative sa labas. Mali ba yun? Hindi. Narrative nila yun eh. Experience nila yun. Pwede yun on their own, totoo. Kaya lang, ang tanong, ano yung kwento mo? Ako, nung nagsisimula, nasabi sa akin, ay nako, iho, papunta ka pala, pabalik na ako. Nung natuto ako, ang sagot ko, Tito, ba't kayo bumalik? Siguro, hindi maganda yung pinuntahan nyo. Kaya sama ka sa akin, maganda po yung pupuntahan ko. Sa Ascendra po tayo pupunta. Wala pang Bicolano na kumita ng malaki sa networking. Diba? Kung mahina kang sagot, walang hirap, wala pa pala. Ako ang sagot ko, okay, mas maganda. Bakit? Ako yung unang Bicolanong kikita ng malaki. It's a simple change of narrative. The choice is always yours. Kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon, ikaw ang magkakaroon ng desisyon kung gusto mong baguhin yan in a positive way or baguhin yan in a negative way. The choice is always yours and it is always true. Kasi we are just living in a simulation. Lahat ng to is just an illusion. Babae ka, walang nagkakagusto sa'yo ng mga Pilipino, hindi ka pangit. Mali ka lang ng market. Tama? Pag hindi ka nagugusto ng kapwa mo Pilipino, for sure pang foreigner ang beauty. Tama? Hindi ka pangit o pinakapangit sa tropa mo. Mali ka lang ng tropa.
Maghanap ka ng tropa na mas mga pangit pa sa'yo para ngayon ikaw na yung pinakamaganda sa tropa nyo. Na-gets mo natin? Meron at meron tayong pwedeng magawang pagbabago. Hindi mo gusto yung nakikita mo sa salamin, ba't hindi ka magsimula mag-exercise? Ba't hindi mo simulan ayusin sa... Wala naman babaeng pangit. Nasa tamang pag-aayos lang naman yan. Tamang pagkukumbay niya ng kulay na kung medyo madilim-dilim ka na, huwag ka na mag-o-orange. Contrast naman yung itsura mo, di ba? Bagayan mo naman yung tone ng skin mo, ano yung tamang color combination naman sa'yo. Kasi lahat tayo magaganda at gwapo. Nagkakataon lang na kung ano yung pinaniwalaan mo, yun ang magiging tingin din sa'yo ng ibang tao. Kaya sa akin, ayusin po natin ang narrative at makakatulong po dyan ng sobra ang mentor. Okay? Number 3, attend trainings and event just like this. Masarap po ba sa pakiramdam na umaattend kayo ng ganito? Yes! Oo, ako dito ako na-addict. Gustong-gusto ko laging umattend na ganito kasi ang dami ko narinig na positive. Pag manood ka, lalo ngayon, ako binabawasan ko na rin ng balita kasi na ako sa balita na puro na lang negative. Sabi ko, dati kasi naiwasan ko yung balita yung negative kasi daw nanonood TV. The problem with the social media right now, hindi mo maiwasan. Kasi talagang parang siya yung gumagawa ng way na parang, di ba, ang kulit ng social media. Pag nagda-diet ka, puro pagkain ang lalabas sa newsfeed mo. Di ba, pampihirang. Di ba, may alam tayo na ang Facebook nakikinig sa atin. Na kung anong sinasabi mo, anong sinesearch mo, yung naging algo mo. Anong explanation? Hindi nyo mo sinasabi, nasa isip mo lang, lumalabas sa newsfeed mo. Hindi pa ba kayo nakakaranas doon? Na nasa isip mo lang hindi mo kilento kahit kanino, tapos lumalabas sa algorithm mo. Kaya, sabi ko nga ngayon, magkakaroon ako ng specific time para sa Facebook, tapos mas madalas messenger lang ako. Kasi nga, nakakalibang din magbasa ngayon, lalo ang gulo-gulo ng politika natin. Di ba? Basta para sa akin, eto, sa gusto na mabilis kumita ng malaki, hindi nyo kailangan masyado magdagdag, mas madalas magbawas kayo. Mag-delete kayo ng mga apps na hindi nyo naman halos ginagamit. Mga apps na hindi nagpapasok sa inyo ng maganda, i-cut nyo. Yun ang gawin nyo. Sa gustong kumita ng mabilis sa Ascendra, dito muna umikot buhay nyo. Yung mga free time nyo, mag-Ascendra na lang kayo. I-meet nyo yung mga SP nyo, i-meet nyo yung mga GP nyo, dun nyo na lang ikutin. Kasi ang dami pa natin mga sunod-sunod na training sa mga bago, attendan nyo po yung lahat. It will be once in a... Kasi, kilala si Kong TV. Yes! Nakita nyo ba at napanood nyo ba na nagpasalamat si Kong TV sa networking? Yes! Sabi ni Kong TV, kung hindi dahil sa networking, hindi ako magiging Kong. Kung kilala nyo si RDR, dati din po siyang networker. Si Chinkitan, life coach. Ano ba tawag kay Chinkitan? Wealth coach. Okay, si Chinkitan po mismo, isa po siya sa pinakamatandang networker sa Pilipinas. Way back 1995 pa, 1996, networker na po si Chinkitan. Yan, ganyan, napaka-positive yan, di ba? Kaya, buti na lang tinuruan ako na pwede pala yan tanggalin. Si Chad, kay Chad ako magpapasalamat, siya nagturo na pwede. Grabe naman yan na MDRR na yan dito sa Bicol. Yung mahilig po ako mag-aral ng natutulog. Ang katawan po natin, kaya pong matuto kasi we are just frequency. Tuwing natutulog po ako, naka-headset po talaga ako. May mga dinadownload po akong skills, emotion, or kung kailangan ko gumaling ng maayos. May mga ganun po akong ritual pag natutulog ako. Try to imagine, relax ka, tulog ka, at naka-headset ka. At tutunugan ka rin, ay! Grabe talaga eh. Pambira, sabi ko itong... Di ba? Hindi maganda pakiramdam pag maririnig mo, parang gumagana yung kaluluwa mo eh. Kaya buti na lang naturuan ako na matanggal po yan. Okay, ngayon. Kaya dito sa mga bago, spend as much time sa mga SP po ninyo, sa mga nag-invite po sa inyo dito po sa Ascendra. Kasi unti-unti po kayo program. From negative, magiging positive. From mababa pangarap mo, lalaki. From wala kang tiwala sa sarili, magkakatiwala ka. Parang sa inyo, that is programming. From taas kamay.
taas kamay, taas kamay. Programming yan. Nagkakaroon ng itong dalawa kasi tinignan ko, taas kamay. Oh, kita mo, yung isa, gano'n pa rin yung isa, gumagano na. That is programming. And we cannot blame it kasi hindi nga sila sanay. It's just simply saying na hindi lahat ng tao sanay mangarap ng malaki. Try to imagine simula elementary hanggang college, ang sabi sa'yo, huwag kang mangarap ng malaki, huwag kang mangarap ng malaki. Tapos ngayon biglang na-meet nyo kami, biglang sabihin, pwede kayong yumaman. Nakaka-overwhelm naman talaga. Pero it doesn't mean na hindi siya pwedeng mangyari kasi nangyari nga sa amin eh. Kung nangyari sa amin, what more sa inyo? Kasi nandito na kami to guide you. Nandito kami para mas tulungan namin kayo. Okay? After attend training, anong sunod number 4? Bubasod nyo lang pala. Okay, start sharing the Sendra mission. Ikwento nyo lang sa lahat ng kakilala nyo. And typical, ginagawa naman natin to. Di ba? Lahat ng magagandang naranasan natin, kinukwento hindi? Kinukwento natin. Then dito, ganun din. Ikwento mo lang po sa lahat ng kakilala ninyo, lahat ng nagiging experience nyo dito. May maniniwala, may hindi. Lugi ka ba? Hindi, kasi nagkwento ka lang naman. Okay? Lastly, commit to daily action. Mag-usap na lang po sa mga bago kung ilan ang pwede nyo ipakausap sa mga nag-invite sa inyo. Applyin. Ito, pwede pa ako mag-commit. Isang tao, papakausap ko siya araw-araw. Doon lang muna. Huwag nyo i-overwhelm ang sarili nyo. Simple lang yung gawin nyo. Pwede na yun. Clear? Yes. Mag-entertain po ako at least 3 questions po sa audience. Kung meron po question bago ko po i-close, I'm already done. Kaya, sino po yung gustong magtanong kung meron? Pwedeng bago, pwedeng luma. For clarification po. Ito po pinakamahirap kung meron, mag-uumpisa. 1, 2, clear po ba? Yes! Anong gagawin niyo na after dito? May decision ka na kung anong package kukunin mo? Wala pa. Napresentan ka na? Hindi pa. Kaya naman pala eh. Okay, kaya mamaya magpapresent ka muna para makita nyo kung ano yung pwede mong gawin dito. Okay? Sa inyo naman po, I will be here in Bicol every month. By May po, baka pupunta po ako dito, will be last week na ng May kasi kasama ko na rin naman doon yung ibang founders. Kasama ko si Sir Jurgen, si Ces, si Miko. And kaya i-maximize nyo po na dapat bago kami dito pumunta, lalo kayong dumami ng dumami. Monthly naman po nandito ako sa Bicol, yun po ang naging vouch ko po sa inyo for this year. Hindi ko po mapapangako for next year, but this year po I will vouch talaga. And ano nang araw ngayon? Wednesday. Friday kasi papunta naman po ako ng Cebu. If you have friends, kakilala, or ano doon, pwede nyo pong papuntahin sa seminar sa Cebu. Ipamit nyo na lang po sa akin, ipakausap nyo na lang po. Then pag nag-join po yun, it will be under po sa inyo. Kaya i-maximize nyo po kami habang kaya pa po namin. Actually, dami pa nag-aantay sa amin sa Cebu ng mga network leaders. Kaya sa inyo naman, kung may mga kakilala, ipamit nyo na po. Next week, nasa Isabela, nasa Tarlac, Isabela naman po ako. At the same time, nasa Tugigaraw. Kaya kung wala na pong tanong, yun na lang po muna. Question. Sige po. Ako na magtanong para sa... Sige. Ano yung pwedeng gawin ng mga interesado na paano magawa ng paraan yung pag-join? Yun, ang dali naman po kasi kung wala naman kayong pera, I'm sure may kakilala kayo may sakit. May kakilala kayo mga uncle, ninong nyo na pwede nyo bentahan ng products. Kaya pwede po dun kayo, mamili muna kayo ng package, alamin nyo kung anong laman ng package, pag-usapan nyo kung paano ibebenta yung mga product, then doon na po magsimula. Kasi yung nag-invite naman sa inyo, I'm sure meron po yung mga stocks ng product na pwedeng ibebenta po yung product nila through sa inyo. Tapos pag nabenta na yung lahat, makakapag-join kayo. Pagka-join nyo, yung product na makakuha nyo, ibalik nyo dun sa nag-invite po sa inyo. Kaya makakapag-join ka kahit wala kayong nilabas na pera. But at the same time, effort lang ang kinapital nyo. Question ba? Meron ba ba? Basta always remember this, if there's a will, there's a way. Huwag nyong isara yung isip nyo. Sige, Lord. Paano naman po sa mga decided na pero kinukontra ng kapamilya mo? It's normal. Talagang kukontrahin kayo kasi bilang loved ones, ayaw nilang masaktan tayo. And kadalasan, pag may bago kang ginagawa, it corresponds to pain. Kaya nga, di ba, imagine first, yung kiss na nga lang eh. Bakit tayo takot? Kasi first eh, bago. Pero hindi ibig sabihin na love ka ng isang tao, tama yung advice nila. Kasi minsan, baka yung advice lang nila, overprotective sila.
Yun ang sinabi ko nga na difference na minsan ng mayaman sa hindi mayaman. Kasi ang mayaman, sige, try mo lang, okay lang. Ang mahirap, since walang-wala sila, ayaw nila magkamali sa decision making. But the problem is, kung hindi ka naman magkakamali, hindi ka rin matututo. Naranasan nyo na ba kumain sa restaurant na pag umu-order ka, same at same ang ino-order mo? Kasi ayaw mo na mag-take risk kasi pag nagkamali ka ng order, wala ka nang pambili ulit. That's the difference. Kaya sa akin naman, sa mga, babalik tayo dito sa, makinig muna kayo sa mentor. End of the day, kung may magulang kayo, at masakit ang ngipin mo, yung magulang mo engineer, kanina ko makikinig. Yung magulang mo engineer eh. Saan ka makikinig? Dentist pa rin. Kung ang magulang mo dentist, at magpapagawa ka ng bahay, saan ka makikinig? Sa engineer or sa architect? Tama? Ito point ko. Ang ruling ko sa isang buhay, simple lang. Kung ano yung resulta ng taong yon, tanongin nyo sarili nyo, gusto nyo ba yung resulta nila? Then if not, bakit nyo sila ang susundin? Kung ang nagbibigay sa inyo ng opinion, lagi kang walang pera, tapos makikinig ka doon, isang araw gigising ka, wala ka rin pera. Kasi kung paano siya mag-isip, yun ang gagayahin mo, yun din ang magiging resulta mo. Kaya parang ako, isang pinakamagandang narinig ko eh, mingle yourself with the kings. Isang malhari ito, kaibiganin ko. Pag hari ito, kinaibigan ko, for sure may kaibigan itong mga hari. Tama? At magiging kaibigan ko rin yung kaibigan niya. At possible, pagdating ng oras, magiging hari din ako. Doon tayo sa pagiging top earner. It's simply, yun ang naging formula ko sa life. Nagsimula ako sa Bicol, wala akong kaalam-alam sa networking. Pag may dumarating na mga top earners, sila kinakausap ko. Sila miniminggilan ko. Since yung mindset nila, yung galing nila, yun ang na-adapt ko. Pagdating ng oras, naging top earner din ako. Kaya yun ang pinakasimple lang sa akin na walang masamang makinig sa advice. Pero be careful kung kaninong advice kayo makikinig. Kasi dun magkakaroon ng malaking impact. Kasi even ako, ang dami din nag-doubt sa akin na hindi ko yan kaya, hindi mo yan dapat gawin. Pero sabi ko, kwento nila yan, hindi yung kwento ng buhay ko. Hindi ang failure ni Pedro, failure ni Juan. Kaya for me, kwento nyo yon, matuto ako sa inyo, but end of the day, hindi ako magpapaikot na yun lang magiging resulta ko dahil sa resulta po ninyo. Kaya yun ang pinaka-simple for me na bago makinig, tingnan mo na yung resulta yung buhay nila, tanongin sarili mo, gusto ko ba yung buhay niya? Pag ang sagot, hindi, o huwag nyo na pong pakinggan. Clear? Yes. Meron pa ba? Sige po, sir. Sir, ano po pwedeng counteract sa ngayon? Kasi napansin ko lang sa social media. Very random ngayon yung pag-counteract sa asa nila. Kasi lalo yung kinalang mga gano'n. Ano, what do you mean po, very random? Ako po, very aggressive sila ngayon sa social media ng mga pero usually na-response ko, paano kayo makakapag-offset itong latest yun na sila matagin? Tapos kayo ngayon ba? Anong maganda ito? Hindi, ang tanong nyo po, clear ko lang po, yung una yung tanong, yung very aggressive sila. Tapos tayo hindi. Hindi po ba ikaw lang yung hindi aggressive? Aggressive po tayo, on the sense na parang gusto nila yung clarify yung stability kasi sila. Maganda, unlike sa atin ba? Apo. How? Yung sa stability naman po kasi sir, technically ang Ascendra bago sa papel. Pero yung mga tao sa likod, luma. Kaya hindi naman po tayo technically talagang alanganin kasi alam natin, eto na lang, ilang buwan pa lang ang Ascendra, sabihin natin 2 months, officially. Sinong networking company dito sa Bicol ang nakakagawa ng ganito karami? Na ibang kumpanya? Wala. Then paano natin masasabi na tayo yung hindi aggressive? Mas marami po tayong nagagawa na hindi nagagawa ng iba't ibang networking company. Kaya nga, bakit tayo yung ginaya? Bakit lahat ng networking company may new era na? Di ba, yung isa nga, kakapopost lang eh, di ba? New era. Di ba? Gumagawa ng movement, gumagamit ng AI. Then it's simply because nasa atin. Actually,
tayo ngayon po ang nasa on top ng industry ng network marketing. Pag pinagpilian, example, networker to, pag mamimili to ng kumpanyang jojoinan, priority lagi nasa multiple choice ang Ascendra. Napaka-ano po natin, kaya yung tanong nyo po na hindi tayo aggressive. Actually, kung hindi nyo po nakikita, yung mga ng Ascendra, malamang ang nilalike nyo, yung mga taga-ibang kumpanya. Kasi nasa algorithm naman mo yan kung ang nilalike kong puro Ascendra lang naman ang lalabas. Pero to be fair po, kasi katulad ko, 22 years na po ako sa industry. And ako, hindi po sa pagyayabang, hindi naman po, siguro, ang pagyayabang yung pagsasabi ng hindi naman totoo. Pero yung pagsasabi ng totoo, hindi naman po sirong pagyayabang. Kung meron naman po na pinakakilala at pinakamatunog na pangalan sa industriya ng networking sa Pilipinas, ako po yun. Wala po talaga. Sige nga, tanongin ko kayo, maliban sa akin na taga-ibang company or ibang, ano pang next na pangalan? Wala. Iyon yung naging milya-milyang layo ko sa lahat ng industriya ng network. Kaya I could probably say na isa pa lang yun sa Pogi Points. Idagdag mo pa si Sir Jurgen. Na si Sir Jurgen, 30 years na sa industry, idol din siya ng lahat sa industriya, nakasama pa po natin. Iba pa po yung nasa operation natin. Kasi ang empleyado po ng Ascendra, majority po, galing din lahat sa ibang networking companies. Kaya mas alam din nila kung paano patakbuhin. Kaya ang tawag ko nga sa Ascendra, bagong luma. Bago sa papel. Pero yung mga mukha po, ay si May, luma na yan. Tingnan mo naman si Marlon, makikita ko ang bagong mukha niyan, di ba? Ito din si Nelson, di ba? Nelson, ilang years ka na sa industry? Bago, 2000. 2000. O di, mas matanda pa siya sa akin. Di ibig sabihin, 26 years na siya, si Nelson. O ito, 26 years na sa industriya ng... Anong first company mo? First one. Nag-first quadrant ka. O, first quadrant naman po siya. Kaya, ang dami po nandito na galing iba't ibang company na mga established. Kaya kayo po yung mga bagong generation na nakaka-excite pag kayo nang nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng mga... Iba yung pakiramdam na eh. Kaya sa akin, we are very excited sa mangyari, lalo sa Reset and Rise. Kaya tatanungin ko yung diretso, makikita ko ba kayo sa Reset and Rise? Ano pangalan mo? Lester. Ilan taon ka na? 18. Grabe yung babata pa ng mga ito. Tapos, imagine mo 2 years from now, or wag na 2 years, 1 year, may sarili kang kotse. Di ba? Pogi mo na lalo, pogi ka na, lalo ka pang pogi. Oo, magnet kasi ng kotse ang chicks eh. Oo. Magnet ng chicks ang kotse. Yun. Hindi kasi yung comfort na mabibigay po ninyo. Kasi ako dati galit ako sa babaeng mahilig sa wheels, yung BMW. Galit ako dyan kasi mga user naman to, parang mahilig lang sa may kotse. Nung nagka-kotse ako, love ko na sila lahat. Oh, kasi hinahanap na ako. Uy, saan ka? Tara, hatid mo kami. Mga gano'n na. Sige, gagano'n naman. Kaya, yun ang mga realization ko rin. Kaya ka lang galit kasi wala ka. Okay naman. Pero pag meron ka naman, kaya, sa atin, kami po mga nakakatanda po sa inyo. Ayan, sila Jackie, si Dinard, yan, si Elman, si Od. Kami po yung mga nakakatanda sa inyo. Kami naman po magagay. Na kami po yung magiging mentor po ninyo. Yung mga mali po namin, hindi na po namin papagawa sa inyo. Yung mga magandang nagawa namin, yun naman ang ipapagawa. Kaya, I'm very excited sa magiging kwento, news stories po ng Bicol Ascendra. And I'm very happy na nandito po kayo. Kaya kita-kits po tayo sa Reset and Rise sa May 13. Yes! Yun po ang pinaka mag-propel ng next level ng Ascendra Bicol, yung Reset and Rise. Kaya hindi po pwedeng hindi kayo kasama. Nasaan si Bahoy, si Tin? Tin, si May din, makakatulong pala natin kapag organize. Panood mo lahat ng mga taga-Bicol na umaten. Kaya yun lang po muna. Kung wala na pong tanong, thank you so much.